Magandang hapon po sa ating lahat at welcome po sa ating press conference ngayong ika-12 ng Agosto 2025 hinggil po sa ating binabantayang si Bagyong Goryo na may international name na Podul. Ngayon po ay kasama natin yung ilan sa ating mga key officials na siya naman pong magbibigay sa atin ng impormasyon hinggil sa ating binabantayang sama ng panahon. At para po umpisahan formally ang ating pulong balita ngayong hapon ay hingan natin ng konting pahayag ang ating butihing administrator, Dr. Nathaniel T. Servando. Magandang hapon sa ating lahat. Kami nagpapasalamat sa ating mga kaibigan at partners from the media nandito sa atin ngayon physically at sa mga sumusubaybay through online. We call this press conference today to give you the latest update about Typhoon Goryo. No? Na sa kasalukuyan ito ay patuloy na lumalapit sa may Batanes Island. No? In fact, nakataas na ang signals, storm wind signals sa Batanes area. Ang bagyong Goryo, ito ay may taglay na maximum sustained winds na 120 kilometers per hour near the center at gustiness na 150 kilometers per hour. Ito ay kumikilos sa bilis na 25 kilometers per hour westward at ito ay may ang lawak ng kanyang sirkulasyon ay abot ng about 400 kilometers from the center. Now, kami po ay nagtawag ng presscon upang palalahanin ng ating mga kababayan na patuloy na mag-monitor at sundin ang karapat-dapat, lalong-lalo na ang mga pinairal na mga payo ng mga lokal na mga officials upang maiwasan o ma-minimize ang potential damage nitong bagyong Goryo na inasahan natin na makapiktos no, sa mga lugar sa may Batanes, Itbayat area. Ang details about Typhoon Goryo ay ibigay ng aming kasamahang si Dr. Jan Manalo. Thank you very much, Dr. Nathaniel Servando, ating administrator. At para po sa ating updates dito sa ating binabantayang si Bagyong Goryo, ay makasama natin ang ating duty forecaster and weather specialist from the Weather Division, Dr. Jan Manalo. Magandang hapon po. At ito po ang ating update patungkol sa minomonitor natin na si Bagyong Goryo na may international name na Podul. Itong Podul po ay galing sa North Korea na ang ibig sabihin ay willow tree or isang uri ng puno. At dito sa ating latest satellite image, itong lokasyon nitong si Bagyong Goryo sa kasalukuyan ay nasa 560 kilometers east ng Itbayat, Batanes. Ito ay may taglay na lakas ng hangin malapit sa mata ng bagyo o sa sentro ng bagyo na umaabot ng 120 kilometers per hour at meron ding pagbugso o biglaang paglakas ng hangin sa paligid ng bagyo na umaabot ng 150 kilometers per hour. Ito ay gumagalaw pakanluran, westward, pero generally, ang magiging movement niya ay pa-northwest papunta dito sa eastern coast ng Taiwan. Ito ay walang direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ibig sabihin, yung kaulapan at yung lakas ng hangin na directly associated kay Bagyong Goryo ay hindi umaabot dito sa anumang parte ng ating bansa. Also, hindi rin tayo nakakakita, hindi tayo magkakaroon ng significant enhancement ng southwest monsoon or ng habagat dahil din kay Bagyong Goryo. Samantala, patuloy pa rin yung epekto nitong hanging habagat dito sa Mimaropa region, kasama yung Western Visayas, particularly yung Negros Island region at Western Mindanao, dito sa Zamboanga Peninsula. So magiging maulap po yung ating lagay ng panahon doon sa mga nabanggit nating lugar at mataas yung tsansa ng mga pag-ulan, pero in terms of intensity ay hindi naman po sobrang lalakas katulad ng mga naranasan natin last month. At dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa ay mananatiling partly cloudy to cloudy
cloudy skies. Ibig sabihin ay maaliwalas ang ating kalangitan at mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. Ang mga pag-ulan lang na posible natin na maranasan ay associated sa mga localized thunderstorms na tumatagal ng minuto hanggang oras at pag umabot ng 2 hours ay matagal na. Ibig sabihin ay well-developed na yung clouds na nagpaulan sa atin. Ito po yung ating track nitong si Bagyong Goryo at kung makikita natin, nananatili siya na nasa typhoon category. Bahagyang magkakaroon tayo ng intensification or paglakas pero hindi ito aabot ng super typhoon bago siya maglandfall dito sa Taiwan. So bukas ng hapon ay yun na yung time na kung saan magla-landfall ito sa Taiwan at bukas ng gabi naman ay nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility at hihina na ito from typhoon to severe tropical storm at mas hihina pa ito pagpasok na niya sa China na magiging tropical storm na lang, at tropical depression, and eventually magiging low pressure area. At nakataas nga po no, sa signal number 1 itong Batanes. At kung mapapansin natin ay posible pa rin. Kung babalikan natin yung ating forecast track, no, meron tayong cone of probability. Ito yon. At yung nasa gitna, ito po yung ito yung pinakatatahaki niya. Pero posible pa rin na mag-move siya southward dito within sa cone ng probability na ito at kapag nangyari yung southward na movement nitong bagyo na si Goryo ay maaapektuhan din kasama yung Babuyan Islands. Pero sa kasalukuyan, nakataas lang sa signal number 1 itong Batanes. Worst case scenario, pwede pa rin na umabot signal number 2 itong ating nakataas sa signal number at pwedeng maging signal number 1 yung Babuyan Islands. Ganun din yung hilagang bahagi ng Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Bukod po sa epekto nitong si Bagyong Goryo, ay meron din tayong pagbugso ng hangin na associated sa habagat. So strong to gale force gust, ibig sabihin yan ay pwedeng umabot ng 88 kilometers per hour. Yun po yung maximum na lakas ng hangin na pwede nating maranasan today dito sa Babuyan Islands, sa northern portion ng mainland Cagayan. At bukas naman ay same location din pero madadagdagan lang at masasama yung mga kababayan natin dito sa northern portion ng Ilocos Norte. At meron din tayong nakataas na weather advisory. Ibig sabihin ay posibleng makaranas ng 50 to 100 millimeters yung ating mga kababayan dito sa Batanes. At ang maidudulot po or yung katumbas ng amount na yan, ibig sabihin posible yung mga flash floods or yung biglaang pagbaha, lalo na sa mga urbanized area o sa mga low-lying areas o mabababang lugar dito sa Batanes. Wala po tayong nakataas na gale warning, pero gusto pa rin nating paalalahanan yung ating mga kababayan, lalo na dito sa extreme northern Luzon, dahil posibleng umabot ng 3.5 meters yung ating mga alon. Kasing bahagyang mataas yan dun sa mga basketball court, sa mga usual court na ating pinaglalaroan. And mamayang hapon ay posible rin na magtaas na tayo ng gale warning habang papalapit palalo sa kalupaan na dito sa Batanes itong si Bagyong Goryo. Sa natitirang bahagi naman ng ating bansa ay slight to moderate. So, malaya po na makakapangisda yung ating mga kababayan at makakapaglayag yung ating mga seafarers. At yan po yung ating update patungkol dito sa bagyong si Goryo na ating minomonitor. Ang susunod natin na weather bulletin or tropical cyclone bulletin ay ilalabas natin mamayang 5 p.m. Salamat po. Thank you very much, Dr. John Manalo, our on-duty forecaster and weather specialist from the Weather Division. Ngayon naman po, dumako tayo sa ating hydrological updates to be given to us by our on-duty hydrologist from the flood forecasting and warning section of the Hydromet Division. At ito po ibibigay sa atin ni Sir Elmer Karingal. Okay. Thank you and magandang hapon po sa atin lahat. Ito naman po yung hydrological update natin for today. Yung pong mga minomonitor naming major river basin at saka yung pong mga advisories na pwede po namin ilabas sa ngayon. First, ito pong Angat Dam. Angat Dam po, which is located po yan sa May Norsagaray, Bulacan. Ang kanya pong present elevation is 202.50. Mababa pa rin po siya ng 7.50. Doon po sa kanyang normal high na 210 meters. Ang aming pong estimated amount of rainfall needed para ma-reach nga po yung 210, approximately 245 millimeters of rains. Ito naman pong Ipo, nasa Norsagaray, Bulacan din, sa downstream ng Angat. Ang kanya pong present elevation is 100.74. Mababa pa rin po siya ng 0.36 meters. Sa kanya naman pong normal high na 101.10 meters.
La Mesa Dam, nasa may Quezon City, ang kanya pong present elevation is 79.31. Mababa pa rin po siya ng 0.84. Doon naman po sa kanyang overflow level na 80.15. And ito naman po yung Cascades Dam sa may bandang Benguet and sa may bandang Pangasinan. Yung pong pinaka-upstream, yung pong Ambuklaw, ang kanya pong present elevation is 750.99. Mababa na po siya ng 1.01. Doon naman po sa kanyang normal high water level na 752. And sa downstream po ng Ambuklaw, yung pong Binga, 573.47. And mababa na rin po siya ng 1.53 sa kanya pong normal high na 575. Actually, yung ito pong dalawang dam to, nakabukas po ito nung nakaraang araw and nag-close na po sila ng gate opening kahapon pa po ng alas 5 ng hapon. And ito naman pong pinaka-downstream, nito nga pong Cascades Dam na to, ito pong San Roque, which is located po ito sa may bandang Pangasinan. Ang kanya pong present elevation is 275.62. Mababa na lang po siya ng 4.38. Sa kanya naman pong normal high water level na 280. Yun naman pong estimated rainfall namin para ma-reach niya po yung normal high na water level na 280 is 168 meters. Posible pa pong lumit yan yung estimated rainfall just in case na magbukas po ulit yung Binga dahil yan po ay sasaluhin ng San Roque. And yun naman pong Pantabangan Dam, which is nasa Nueva Ecija. Ang kanya pong present elevation is 202.68. Mababa pa rin na po siya ng 13.32. Doon sa kanya namang normal high na 216. And yung pong estimated rainfall namin is 915 approximate. So, para ma-reach niya yung 216. Yun naman pong Magat, which is nasa may bandang Isabela. Ang kanya pong present elevation is 184.80. Mababa pa rin po siya ng 5.20. Sa kanya naman pong normal high na 190. Estimated rainfall po namin para ma-reach niya yung 190 is 45 millimeters of rainfall. Approximate po yun. And yun naman pong outside river basin, yung pong mga ini-issue namin pagka medyo maulan po dun sa lugar by region. Ito nga po yung for precautionary measure. Ito pong Region 4B sa Mimaropa and Region 9 sa Zamboanga Peninsula. And yun namang amin pong update ng pag-i-issue po namin ng mga advisories is tuwing alas 6 po ng hapon and alas 6 po ng umaga. Yun lamang po and marami pong salamat. Okay po, thank you very much. Si Sir Elmer Karingal ng Hydrometeorology Division ang nagbigay po sa atin ng latest updates hinggil sa ating mga binabantayang kailugan at mga dam. Okay. So ngayon po ay dumako tayo dun sa ating queries. Pero bago po yan, of course, I would like to acknowledge yung ating mga key officials who are present right now. We are being joined, of course, by our Pag-asa Administrator, Dr. Nat Servando. Also, with us is Engineer Juanito Galang, the Chief of the Weather Division. And of course, Engineer Lorenzo Moron, the Chief of Pag-asa Regional Services Division for the National Capital Region or NCR-PRSD. Kasama din natin sa audience ang Officer in Charge ng Research Development and Training Division, si Sir Michael Bala. At sa ating mga partners sa media, ngayon ay we are being joined by our friend from GMA Super Radio DCWB, si Sir Glenn Huego. Ayun po. And we are also being broadcasted live sa ating official Facebook page ng DOST Pag-asa. Okay? At sa ating YouTube official account as well. Ano? Okay po. So perhaps we can now start our queries po. Baka may tanong po yung ating mga kaibigan. Sige, Sir Glenn po. Sir, kailan lang yung sigurong critical na hours, kung meron mang critical na salita sa Batanes, yung mga asahan ho nila, kailan yung maulan o maulan na ba ngayon? Kailan sila dapat maghanda o dapat ba nakapaghanda na? Paano po ba, sir? Thank you, sir. Baka si Sir Jun po. Hello. Yeah. Hello, good morning. So ngayon naka-raise kasi yung yellow advisory natin, weather advisory. So ang duration niyan, today until tomorrow. So inaasahan natin na
ngayong araw na to hanggang bukas yung magiging critical doon. At kung mapapansin natin sa forecast track kanina, pinakamalapit yung bagyo hanggang bukas ng gabi dito sa may probinsya ng Batanes. Kaya ngayon pa lang inaabisuhan na natin mga kababayan natin doon na gawin yung lahat ng kaukulang paghahanda. Di ba bukas inaasahang mag-exit? Tama ba? Ng gabi? Bukas ng gabi, mag-exit na ng Philippine Area of Responsibility. So simula ngayon hanggang bukas ng gabi, dadaanan niya itong probinsya ng Batanes, yung malapit doon sa proximity ng Batanes. So doon makakaranas yung mga kababayan natin doon ng mga extreme weather. Okay po. Thank you, Sir June and Sir Glenn. Meron po tayong natanaw na isang katanungan coming from our viewers sa FB page po or FB live po ng Pag-asa. So this is coming from Michael Salazar. Ang tanong po niya ay maapektuhan daw po ba ang Rizal? Perhaps yung province of Rizal po yung tinutukoy niya. Si Sir Enzo. Sige, sir. Hello po, magandang hapon po sa ating lahat. Kagaya nga po kanina nung nabanggit nung pagtaya in terms of the weather scenario dito sa kalakhang bahagi ng Metro Manila and neighboring provinces kasama na po yung Rizal, hindi naman po natin inaasahan na magdudulot ito ng intensification talaga ng southwest monsoon at significant level. Ganun pa man, hindi rin po natin isinasantabi yung mga posibilidad ng mga localized thunderstorm, yung typical na southwest monsoon, kagaya nga po yung ating mga nararanasan sa ngayon, sa hapon at sa gabi. Pero ganun pa man, kagaya nga po ng binigay sa atin kanina, ay hindi naman po natin inaasahan na talagang magdudulot ito ng really enhanced na habagat dito sa atin, maging sa Rizal Province. Thank you po. Thank you, Sir Enzo. Another one na katangon dito po sa may FB Live natin. So from Bench Moto, maulan daw po ba ang Benguet? So siguro si Sir Jan po, baka may tugon po. Sa Benguet po, sa kasalukuyan ay hindi po maulan pero sa mga susunod na araw, starting from Wednesday, unti-unti na po na posible na tayo makaranas ng mas mataas na tsansa ng mga pag-ulan. Kung gusto po natin na makita, meron tayong tinatawag na extended weather forecast. Ito yung 5-day weather forecast natin sa susunod na 5 araw. At kung makikita natin doon, yung bagyo na pinakamalapit dito sa Benguet ay makikita natin na cloudy na sa mga susunod na araw dito. Pero ito ay associated din sa habagat. Pero in terms of intensity, ay hindi naman po malalakas na katulad nung naranasan natin last month. Okay, thank you, Dr. Jan. So baka may mga katanungan pa po. Sir, Region 2, Cagayan. Matama ba Cagayan? Sa Region 2 daw po. Si Sir Jan ulit. Same po, pero yung sa Region 2, nakakakita rin tayo ng magiging maulap siya sa mga susunod na araw. Pero mas magiging mataas yung chance ng mga pag-ulan, hindi dito sa northern part, kundi dito sa Visayas and sa western part ng Mindanao. Pero may nakikita pa rin tayo na magiging maulap. So, same scenario po ito. Region 2, yung Cagayan, mas bawas ng Cagayan, mas may emphasize lang, mas mataas yung tsansa na magiging maulap yung CAR kung i-compare natin yung Cagayan at saka yung Cordillera Administrative Region. Thank you. Huwag ka muna alis, Sir Jan, kasi may nag-PM sa akin na isang concerned citizen. Yun naman daw lagay ng pag-uulan sa yung may mga volcanic areas, kagaya sa Canlaon, tsaka sa Taal. Baka meron tayong data. Dito po papasok yung kahalagahan ng wind direction. Halimbawa po na nag-emit o naglabas ng mga ashes, yung volcano, at kung halimbawa southwesterly yung hangin natin, ibig sabihin, yung direction ng hangin na yun, dun po pupunta yung mga ashes. Halimbawa halimbawa ito yung Pilipinas, tapos papunta dito yung hangin. So halimbawa dito nanggaling yung mga ashes na yun. So most likely yung mga lugar na dito nakatira, yung maapektuhan ng mga ash falls. Okay, thank you so much, Dr. Jan. Very well said. Baka may mga katanungan pa po yung ating mga kasama sa media nandito ngayon.
So far ay na-cover naman po natin yung ating mga comments and questions dito sa ating FB Live na broadcast natin sa ating official social media account. Ayan. So kung wala na po ay perhaps dumako na tayo sa ating wrap-up ng ating press conference ngayong hapon. At hinga natin ng konting pahayag ang Chief ng Weather Division na si Engineer Juanito S. Galang. Maraming salamat. Magandang hapon po uli. So, nagpapasalamat po kami sa lahat ng umattend dito, face-to-face at saka online sa mga kasamahan natin sa media. Tulungan po, hinihingi po namin ng tulong yun maipalaganap ang impormasyon na inilalabas ng Pag-asa. Ito po yung bilang paghahanda sa mga kasamahan natin o yung mga kababayan natin dito sa may Northern Luzon, particularly yung mga itong probinsya ng Batanes. Medyo isolated sila, kaya hinihingi po namin ang inyong suporta para makarating yung mga mahalagang impormasyon na dapat nilang malaman. So, maraming salamat po at magandang hapon po ulit. Thank you, Sir Jun. At yan po nagtatapos ang ating pulong balitan ngayong hapon po ng ika-12 ng Agosto, 2025. So manatili po tayong nakaantabay sa mga updates na ipalalabas ng inyong ahensya, DOST Pag-asa, hinggil sa ating binabantayang si Bagyong Goryo. So maraming po salamat at mag-ingat po tayong lahat.